harvesting ng emotion at attention mo, yan ang i-discuss natin ngayon. Tsaka kung paano nakakaapekto ang coherence or alignment sa sarili. So eto siya, harvesting of attention and emotion. Sa maraming manifestation teachings, madalas na itinuturo na kailangan mong mag-generate ng matinding positibong emosyon. So trap yan. Kasi the more na naglalabas ka ng too much positive emotion, walang masama na maglabas ng desire, pero dapat non-dual yan desire mo. Meaning, hindi ka naglilin towards sa positivity masyado at hindi sa negative. Kasi interchangeable nga yan, di ba? O iwasan ang negatibong emosyon para makuha ang gusto mo. Ngunit may pananaw na nagsasabing hindi ito ang tunay na susi. Which is totoo naman talaga kasi yung mga dating sinishare sa mga manifestation, obsolete na yan ngayon. Kasi yung mga ganyan, gumagana lang siguro yan yung mga panahon nila, pero obsolete na yan. Kapag nakatutok ka ng sobra sa takot, pag-asa, yung hope, ang kalalabasin kasi nito, takot, di ba? Malilimitahan ka. Pag-asa, hope, frustration ang aabutin mo pagka hindi mo nakuha yung gusto mo. Excitement, hindi mo nakuha, frustration. Desperation, masyado kang desperado, hindi mo nakuha. Disappointment, ang kalalabasan nito, at frustration na naman. Obsessed na obsessed ka. Actually, nabasa ko na rin yan sa mga ibang mga ibang nagtuturo. Lalo na yung Think and Grow Rich. Yung una nilang tinuro dun is desire. As in talagang desire daw talaga. Well, kung desire yan logically, tsaka yung parang obsessed na obsessed guys, hindi mo makukuha talaga gusto mo kasi tinatanggal ka sa alignment eh. Ibig sabihin, tinatanggal ka sa present moment tsaka sa inspired action, which is magbibigay ng resulta na dahil sa kagalingan mo. Paano mo ba mabibigay yung best mo? Malamang may focus ka, attention, tsaka yung presence, di ba? Ibig sabihin, present-minded ka sa ginagawa mo, relax ka, nagiging totoo ka sa sarili mo, so nabibigay mo yung best mo. So, nagiging dependent ka sa external outcome. So, yan nga yung sinasabi natin, di ba? Marami kasing mga manifestation dyan, nasasabihin, think positive, think positive. Well, hindi nagre-respond talagang quantum field sa think positive. Sa laman talaga siya ng kalooban. Kaya, burayin nyo na yung mga obsolete na yun. Kaya, mapapansin mo yung manifest na manifest, hindi talaga siya gumagana kasi nagre-respond talaga siya sa kalooban mo. So, kung yung kalooban mo, hindi alignment, take note, kahit kalooban mo, dapat wala kang mararamdaman. As in, wari, nakuha mo yung gusto mo, or dumating yung gusto mo, wala ka dapat mararamdaman. Pag na-excite ka, hindi mo deserve yan. Di ba? Kasi ibig sabihin, hindi ikaw yon, aksidente lang nangyari. Kasi kung ikaw na talaga yan, dapat in alignment. Wala ka talaga mararamdaman as in totally zero. Ang attention mo ay hindi na nasa sarili mong estado, kundi nasa resulta na gusto mong makuha. Yan yun. Kaya pag natuwa ka, hindi mo deserve yan. Kasi nga, natuwa ka eh. Ibig sabihin, hindi ikaw yun. Kasi kung ikaw yung value, take note hindi naman talaga value yung pera. Ikaw ang value. Sino ba gumawa ng pera? Common sense to, di ba? Sino gumawa ng pera? Ikaw, di ba? So, sino mas valuable? Yung pera na nakuha mo o ikaw yung gumawa? Malamang ikaw yung gumawa, di ba? Ikaw talaga yung value. Kaya ngayon, fiat money na yan is hindi talaga mahalaga yan. Kasi, ikaw ang Actually, lahat nga tayo yung mahalaga eh. Tayo yung nagbigay ng value. Ibig sabihin, may collective agreement tayo, kaya naging mahalaga yung pera na yan. Kasi yung pera, kung titingnan mo talaga siya sa black and white, paper lang talaga siya. Di ba? Pero nakakabili siya ng mga produkto, pagkain, pambayad sa renta. So collective agreement lang siya. Kasi nga, pag tinanggal mo yung pera, babalik tayo sa barbaro. Papatayan tayo para sa resources tsaka sa pagkain. Sa ganitong kalagayan, ang enerhiya ay nagiging reactive imbis na creative. So yan yung sinasabi natin. Nawawala ka sa sarili mo. Ibig sabihin yung focus. Hindi mo mabibigay talaga yung best mo. Kasi yung creativity, manggagaling sa'yo yan. Hindi
kagagawan ng chine-chase mo. Mostly ng mga tao is nagiging creative lang dahil dun sa chine-chase nila. Well, dapat ang creativity mo or kagalingan mo manggagaling sa'yo kasi gusto mo yung ginagawa mo. Di ba nasabi ko na nga sa inyo, yung choices bago mo pagawin is napili na talaga. Ang totoong choice talaga nasa kalooban mo. Bakit hindi sapat ang positive thinking? Maraming tao sumusubok na pilitin ng sarili na maging positibo. Halimbawa, nandyan na ang pera, nandyan na ang relationship, nakuha ko na. Take note bakit ka ba nag-iisip ng positive? Masyado, di ba? Ibig sabihin, chasing ka pa rin nito. So yung positive, too much positive is masyado kang nag-chase, di ba? Parang fake it till you make it, parang ganun, di ba? Pero sa loob-loob nila ay may pagdududa, takot, kalungkutan. Actually, opposite talaga. Kasi kung ikaw na talaga yon, wala ka talaga mararamdaman. Kasi the fact na nag-iisip ka ng positive, ibig sabihin ikaw yung opposite. Bakit ka ba nag-iisip ng positive masyado? Obviously, ikaw ay yung opposite nun. Negative ka. Kaya ka nag-iisip ng positive kasi negative ka. Yung kalooban mo. So kung yung kalooban mo at still, ibig sabihin, nasa neutral, wala kang pakialam sa positive at negative. Gagawin mo lang yung makakabuti sa'yo. Diba? Kaya ngayon yung formula ko, self-love, pagpo-focus sa sarili kasi in alignment ka dun sa zero. Tsaka yung believe nothing. Wala kang papaniwalaan. As in, papaniwalaan mo na lang talaga yung makakabuti sa'yo. Which is interchangeable. Kung kailangan mo magsinungaling ka. Diba? Kasi yun yung makakabuti sa'yo eh. Brainwashing ng lipunan. Actually, wala rin naman talagang totoong-totoo eh. Kasi nga, subjective ang reality. So yung totoo niya is pwede maging sinungaling sa akin. So yung sinungaling sa akin, pwede maging totoo sa ibang tao. So, technically wala talagang tama. Actually, lahat kayo tama, lahat din kayo mali. Kasi kasama ka na. Kasi nga subjective reality. Kasi sa lipunan, ginagawa tayong ship, di ba? Kinakahon ka. O ito nagkakaroon ng internal contradiction. Kagaya na sinample ko kanina, the fact na nag-iisip ka ng positibo masyado is ikaw yung negatibo. So, kung ikaw yung negatibo, ano ba yung external reality? Reflection ng internal mo. So, kung negatibo ka, tingin mo gagana yung positive thinking mo? Dahil negatibo loob mo? Hindi, di ba? Hindi gagana talaga. Kaya walang kwenta yung affirmation or manifestation. Hindi dahil positibo ang iniisip ay coherent na agad, ay ang buong sistema ng isip, emosyon na pagkilos. Alignment kasi ang basehan dito, dapat lahat mag-a-align sa heart. Ibig sabihin sa kalooban mo. Kasi yung sa kalooban mo, nandun yung totoong ikaw, which is si God, self, awareness of your being, consciousness, or kung ano pang tawag dyan. Ang tunay na kapangyarihan, coherence. Ang coherence ay ang pagkakahanay ng iniisip mo, nararamdaman mo, pinaniniwalaan mo, ginagawa mo. Kapag magkatugma ang apat na ito, bumababa ang internal resistance. Actually, wala talagang resistance. Hindi bababa, walang resistance kasi nandun ka sa zero. Halimbawa, gusto mong maging successful creator. Iniisip mo, posible ito, nararamdaman mo, panatag ako. Naniniwala ka, karapat-dapat ako. So ito yung mga turo, yung mga self-affirmation. Totoo rin to. Again, hindi natin dinidiscredit yung mga manifestation na nagtuturo. Kaso, hindi nila tinuturo yung core principle. Ito yung tinatawag nilang neuroplasticity. Totoo rin naman talaga to. Yung self-affirmation, sabihin mo, pogi ako, confident ako. Pero, ang unang shifting na mangyayari, kalooban mo. Dapat ang pagbabago, hindi panggagaya lang, hindi na pressure ka lang dahil na nalagay ka sa sitwasyon na ganyan, na broke ka, dun ka lang nag-improve. Hindi. Ang change ay internally, manggagaling talaga sa'yo. Yan yung tinatawag nilang self-awakening or self-realization.
marirealize mo yung totoong ikaw, which is no self, God, source, or anything, God. So, ito yun. Kumikilos ka, gumagawa ako ng content araw-araw, may coherence, hindi mo kailangan pilitin ang emosyon. O ito na yun, pang-apat. Alignment sa sarili. Kapag align ka sa sarili mo, hindi mo kailangan kumbinsihin ang mundo. Hindi mo kailangan kontrolin ng lahat. Hindi mo kailangan habulin ang outcome. Totoo to kasi nga, pag focus mo sa sarili mo at mahal mo lang sarili mo, ginagawa mo na lang talaga yung gusto mo. At tingin mo makakabuti sa'yo. Kasi nga, mahal mo nga sarili mo. So, obviously, pag mahal mo sarili mo, yung makakabuti sa'yo ang gagawin mo, iisipin mo, raramdamin mo, sasabihin mo. Parang yung analogy ko sa araw. Yung araw is sumisikat siya, lumulubog, sumisikat, lumulubog. Everyday niyang ginagawa yan, consistently. Kesyo ayaw at gusto mo, is ginagawa niya na lang talaga yung responsibilidad niya sa sarili niya, which is pagiging araw. So, ganun ka rin dapat. May mga tao na gusto yung araw dahil sa vitamin D, tsaka init. May mga tao na ayaw sa kanya dahil mangingitim siya, yung mga tao, magkaka-sunscreen, pagpapawisan. So, regardless of anything, any judgment or criticism ng mga tao, wala siyang pake. Actually, pag nawala yung araw, reklamo kayo ng reklamo, mamatay lahat ng may buhay, di ba? Pagbitaw sa duality, ito yung sinasabi natin, pwede ka magka-desire pero dapat non-dual yan. Meaning na non-dual is ginagawa mo lang siya for self. Sino ba yung self na yun? Si God, di ba? So technically, lahat ng ginagawa mo ay para kay God. God ng sarili mo. Ikaw nga si God, di ba? Kung ikaw si God, ano bang gagawin ni God para sa sarili ni God? So, syempre, mamahalin niya yung sarili niya at ipaparanas niya to sa lahat na may buhay. Take note walang exclusion. Lahat ng may buhay. Karamihan sa tao ay nabubuhay sa duality. Yan yun. Too much positivity at too negative. Success versus failure. Success ng lipunan, mag-aral ka, magtrabaho, magpamilya at anak, mamatay. Fix. Yan yung success ng lipunan. Pag hindi mo na-accomplish anything sa lahat na sinabi ko, is failure ka. Paano yung mahirap? Ibig sabihin, failure siya? Sino may sabi nito, di ba? The fact na nag-i-exist yung mahirap is may value pa rin siya. Diba? Lahat nga dito may value. The fact na nag-i-exist is may value siya kasi nga interconnected tayo. Rich versus poor. Label lang yan base sa pera. Diba? Sino ba namang magsasabi na rich and poor? Yung mga katutubo ba may concept ng rich and poor? Wala, diba? Love versus rejection. Yung love daw is magbigay, yung pag may nagkikare sa kanya, yun na yung love. Well, ang totoong love is internally, hindi yan external. Rejection. Isa pa to, brainwashing. Sino ba namang magsasabi, may rejection ba talaga? Wala, di ba? Ayaw ka lang. Ibig sabihin, hindi ka fit para dun sa tao. Hindi naman rejection yun eh. Ang tawag lang dun, hindi compatible. Hindi kayo compatible sa trabaho. Na-reject ka. Hindi ka lang compatible. Ganun lang yun. Actually, nakakabuti siya sa iyo. Kasi nga, hindi kayo compatible eh. Gusto mo ba magstay sa trabaho na hindi ka compatible? Gusto mo ba magstay sa relasyon na hindi ka compatible? Sinong tao gusto nun, di ba? Win versus lose. Meron ba neto? Wala, di ba? Actually, lahat talaga tayo dito mamamatay. So, wala talagang mananalo. So, yan yung mga sinasabi natin, duality yan. Again, pwede ka magka-desire pero dapat non-dual yan. Kapag nakakapit ka sa isang side, natatakot ka sa kabaliktaran nito. Actually, kung ano yung gusto mo, ikaw yung opposite. Kasi nga, gusto mo, di ba?
Ganon yung nangyayari. Kung gusto mo magkaroon ng pera, ibig sabihin poor ka. Hindi naman ganon eh. Concept lang naman yung pera, di ba? At doon nagsisimula ang resistance. Kaya nagkaka-resistance, kaya mapapansin mo, yung konti lang yung pera nila, hindi sila yung mayaman kasi nga, ang consciousness nila, inisip nila, nilabelan na nila sarili nila na mahirap sila. Which is, label lang yan dahil lang sa shortage of pera. Hindi naman yan yung value mo, di ba? Actually, kung alisin mo lang yung ganyang mindset mo, nasa neutral ka lang, gagawin mo lang yung best mo, pwede mo mabago yan. Within 3 months lang, marami na ako nakitang ganyan eh. O yung iba naman, super nagpapayaman. Wala namang masama dun, pero nagiging insecurity na yun. Kasi nga, biruin mo. Ibig sabihin, kaya sila nagpayaman dahil sila yung opposite. Diba? Dahil mahirap kasi kami dati, kaya ganito yung payaman ako. Tapos sabay, ayun, doon na nakabase yung value niya sa kayamanan niya at pera niya, ari-arian. Di niya alam na mamamatay rin siya, pwede rin yung mawala. Paano kung nawala na yan? Doon kasi ang sukatan sa buhay. Pag nawala na lahat sa'yo yan, kaibigan mo, pamilya at anak mo, kamag-anak mo, kayamanan mo, paano kung tinanggal sa'yo yan? Tatayo pa ba yung value mo? Nasaan na, di ba? Kaya nga isa lang formula natin, self-love lang talaga eh, tsaka pagpo-focus sa sarili. Ito, dito na yon, non-dual desire. Biruin mo lahat to nasa isip ko, tinanong ko lang kay ChatGPT para magkaroon ng kaayusan sa content ko. May ubo pa ako. Teka. Ang non-dual desire ay hindi kawalan ng pangarap. Sa halip, ito ay pagnanais na walang attachment. Yan yung sinasabi natin, non-dual desire. Actually, ako nakaisip nito, finid ko lang kay ChatGPT to, na i-discuss niya na maigi. So, parang pinipili ko ang direksyong ito, pero buo pa rin ako, kahit hindi ko ito makuha agad. Kasi ganito yan. Sa buhay kasi duality. So, kahit yung mayaman is may negative side din sa pagiging mayaman, yung magtatago ka na, poprotektahan mo yung mga ari-arian mo, yung money mo. Actually, marami talagang iniisip din yung mayaman kasi nga, marami silang responsibilidad. Kaya nga yung ibang mga mahihirap, kontento na lang din sa ganun eh. Hindi na, which is perfect rin naman, di ba? Kasi nga, estado lang naman talaga yan, label eh. Actually, mas marami talagang responsibilidad mayaman. Nakikita ko na yan eh. Pinipili ko ang direksyong ito, pero buo pa rin ako kahit hindi ko makuha ito. May preference pero walang desperation. May intention pero walang obsession. May movement pero walang resistance. Yan yun. Kasi kapag nakapokus ka sa sarili mo, is gagawin mo lang talaga yung gusto mo. Kung makuha mo siya hindi, okay lang. So kung hindi mo makuha, recalibrate, di ba? Mag-venture ng iba, ganun lang naman eh. Ang estado ng coherent creation. Sa puntong ito, hindi mo hinahabol ang reality. Hindi mo pinipilit ang manifestation. Hindi mo kinokontrol ang bawat detalye. Actually, itong mga maraming susundin, hindi mo naman need na kailangan manood pa ng mga content masyado or marami kang sundin. Kasi ang mangyayari dyan, kung marami ka sinusunod, paano kung taliwas yan sa kalooban mo? Kaya nga yung sinishare ko sa'yo is nakafocus to sa'yo mismo. Hindi ako mag-share na parang na ito gawin mo or ganyan yung isipin mo. Actually, share ko yung believe natin kasi ikaw ang magdi-dictate or magdi-decide kung ano yung makakabuti sa'yo. Actually, napalaya ka talaga nung information na sinabi ko. Tsaka yung, self-love, tsaka pagfo-focus sa sarili. Kasi pag nag-focus ka sa sarili, magiging God ka na, di ba? Actually, God ka naman talaga, pero yun nga, magiging non-dual ka, nandun ka sa in-alignment. Kasi focus mo nga ay self. Yung makakabuti sa'yo.
Sa halip, nililinaw mo ang nais mo. Magkakaroon ka talaga ng direksyon nito kasi once na nakilala mo na yung sarili mo, which is yung tinatawag nating self, is gagawin mo na lang talaga yung gusto mo, yung tingin mo makakabuti sa'yo. Ina-align mo ang sarili mo rito, kumikilos ka ng natural. Tsaka matutuklasan mo yung kalakasan at kahinaan mo kasi nga, nag-focus ka sa sarili mo eh. So matutuklasan mo yung tinatawag nilang talent, di ba? Actually, yung talent, hindi mo rin siya malalaman na talented ka kung hindi mo talaga sinubukan. Nagiging bukas ka sa iba't ibang paraan ng pagdating ng resulta. Desired outcome bilang resulta, hindi target. Yan yung sinasabi ko. Pag nag-focus ka sa sarili mo, ibibigay mo yung best mo. Regardless may nakatingin or wala. So, ang byproduct niyan is yung resulta na which is yung dinidesire mo, di ba? Yan yung tinatawag nating non-dual desire. Gagawin mo yung best mo dahil mataas yung tingin mo sa sarili mo or pinapahalagan mo yung standard mo para sa sarili mo. Tingin mo ba, bakit ba ako nagre-research ng ganito? Siyempre yung standard ko mataas, di ba? Tinataasan ko yung standard ko na ayaw ko na may cut, take 1, take 2, edit. Tapos, naghahanap ako ng information na practical na para sa mga tao na relatable at madaling i-apply sa buhay. So, kapag coherent ang isang tao, ang desired outcome ay nagiging bunga ng kanyang estado. So, yun nga yun, di ba? Pati yung resulta na mangyayari dahil sa kagalingan mo is in alignment. So, in alignment is expected, di ba? So, dahil magaling ka sa ginagawa mo, yung resulta ay hindi ka na mabibigla. Kapag nabigla ka, ibig sabihin aksidente yan. Ibig sabihin hindi ikaw. Fake ka. Hindi siya nakafocus sa paano mangyayari, kailan mangyayari, bakit wala pa. O so yung mga ganyan, di ba? Yung parang may doubt ka pa. The fact na nagda-doubt ka sa resulta is dahil yan sa mababang tingin mo sa sarili mo, di ba? Low self-esteem. Tsaka, hindi mo pinanindigan or hindi mo minahal sarili mo talaga ng buong buo or todo. Kasi pag minahal mo yung sarili mo, pati yung mga flaws mo talaga niyan eh, ma-accept mo, di ba? So, nakafocus siya sa pagiging taong natural na umaayon sa direksyon gusto niya maranasan. So, yan nga, yun, magkakaroon ka talagang direksyon. Tsaka yung desired na gusto mo is yun talaga specific na ibibigay sa'yo. Hindi yung resistance. Kaya nga sinabi, mag-focus sa sarili at sundin mo yung gusto ng kalooban mo. Kasi yung pagpo-focus na yun is nagpo-focus ka talaga sa'yo dahil ikaw si God, di ba? Tapos, ikaw yung mamimili ng reality na gusto mo ma-experience. Kasi nga si God doesn't exist naman talaga, di ba? Pero nagkatawang tao siya sa pagiging ikaw. So, yung katawan mo ay naging tool para ma-experience yung mga bagay na gusto mo ma-experience. So, kapag nag-focus ka sa sarili, dun ka lang magkakaroon ng freedom of choice. Maraming tao dyan is nakafocus sa future tsaka sa past nila. Tsaka sa mga worries, programming, at kung ano-ano, hindi sa sarili. Hindi sila nakafocus sa sarili or kay God. Kapag ganyan is wala ka talagang freedom, wala kang kalayaan. Alam mo ba ang totoong kayamanan or success? Ang totoong success talaga ay freedom. Ibig sabihin yung pinipili mo yung iisipin mo. Totoo yan. Pwede mong piliin yung iisipin mo. Pwede mo rin piliin yung happiness, sadness. Pwede mo rin piliin yung nararamdaman mo. At mas lalong pwede mong piliin yung desisyon mo kapag nag-focus ka sa sarili mo. So, ang totoong success ay ang kalayaan, di ba? Regardless of mayaman ka, mahirap, or katamtaman. Hindi basihan yan. Kasi ang success nga is freedom, di ba? Ibig sabihin, freedom makapili at ma-experience yung mga gusto mo ma-experience sa terms mo. Yun naman talaga ang totoong success, di ba?
Kesyo, mahirap ka pa dyan, mayaman or average, basta terms mo yung nasusunod. Ibig sabihin, kagustuhan mo. Hindi yun napipilitan ka lang, or na-pressure ka ng lipunan, or kung ano pa man dyan externally. Sa pananaw na ito, ang tunay na empowerment ay hindi nanggagaling sa pag-harvest ng positibong emosyon o pag-iwas sa negatibong emosyon. Ang susi ay coherence. Ayan nga yun, di ba, alignment. Kaya nga, di ba yung sa yung yin and yang na sign, di ba yung puti, may black na spot, tapos yung itim, may puti na spot, nag-conjoin. So, balance lang talaga. Yun kasi talaga yung tawag nila dito integration. So, pag nasa zero state ka is walang makaka-apekto sa'yo kahit positive mangyari sa buhay mo or negative. Ibig sabihin, hindi ka nawawala sa sarili mo. Nakafocus ka pa rin sa sarili mo. Ang pagkakahanay ng isip, damdamin, paniniwala at kilos. Kapag nangyari ito, lumilitaw ang non-dual desire. Yan nga yung sinasabi natin, ginagawa mo lang talaga yung gusto mo. Base sa laman ng kalooban mo. Kasi yung laman ng kalooban mo, nasa 0 point yan. Non-dual. May malinaw na, dyan ka na magkakaroon ng malinaw na intensyon, ngunit walang pagkakapit sa resulta. Mula rito, ang desired outcome ay hindi na isang bagay na hinahabol, kundi isang natural na expression ng iyong aligned na estado ng pagkatao. Di ba nga sa manifestation, sinasabi nila, it's not the result, it's whom you become. Whom you become, di ba? Kung ano yung naging pagkatao mo sa lahat ng mga challenges na na-experience mo, sa lahat ng setbacks, at sa success din. Kung nabago ka ba nung success mo, naging arrogante ka ba or mayabang or kung ano, is yun yung di ba? Kasi pag yung ibig sabihin hindi ka nasa neutral, yun naman talagang totoong pagbabago nabago di ba? Ay, ibig sabihin hindi ka na neutral, nawawala ka sa sarili mo dahil sa pera or sa kahirapan mo or sa mga nangyayari sa buhay mo. So, inalis ka nun. Yun talaga yung So, paano? Hopefully, may natutunan kayo dito. Which is, alam ko, totoo naman talaga. Peace.